Unahin muna natin ang malagim na aksidente sa Timonan, Quezon. Aabot sa 7 sasakyan na nagkarambola doon kaninang madaling araw. Sa huling tala, umakyat na sa 19 ang patay. Para sa detalye, may ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Yes, June, isang malagim nga ng aksidente ang naganap sa may New Diversion Road sa Barangay Santa Catalina. Ito nga sa Timonan, Quezon na mag-alauna ng madaling araw. At umabot na nga sa 19 ang patay na karamihan ay mga pasahero ng Superlines na biyaheng Bicol mula naman sa Maynila. Kwento nilang saksi ay napakalakas daw ng paggabangga ng isang 10-wheeler truck sa pampasaherong bus at tumilapon daw ang ilang pasahero nito dahilan kung bakit agad silang binawian ng buhay. Sa investigasyon ng mga pulis ay tinitignan nila ang anggulo ng posibleng nawala ng preno ang truck kaya bumangga ito sa kalikuran ng bus at palusong ang bahagi ng daanan at napalakas ang pagbangga. At bukod nga sa Superlines ay nadamay din ang dalawa pang pampaserong bus na biyaheng Manila naman na galing nga ng Bicol. At sa kabuuan nga ay 3 bus, 3 truck at isang closed van ang nagkarambola. Dumating naman si Timonan na Mayor Jose Mendoza at ayon sa kanya ay accident-prone area raw ang lugar. At malimit ang aksidente doon at di daw may tatanggi na isa ito sa pinakamalaking nangyari. Apelan niya sa DPWH na dagdagan ang mga babala maging na rin ang mga early warning device nang sa ganun ay maiwasan ang ganitong pangyayari. Sa ngayon, June ay nasa MMG Hospital at Doña Marta Hospital, Memorial Hospital sa Lucena City ang nasa higit 4 na po na sugatan dahil nga sa aksidente. June? Haji, yung karamihan sa mga nasawi ay mga pasahero ululan ng tinumbok na bus, Haji? Yes, tama ka, June. At mula nga dun sa bus ay dahil sa lakas ng pagkasalpok nitong 10-wheeler truck ay tumilapon mula doon sa bus itong mga pasahero. Kaya yun yung dahilan kung bakit mabilis yung kanilang ikinasawi, June. May mga naka-detain ba ngayon, Haji, for accountability purposes, Haji? Sa ngayon, June, yung driver ng pampaserong bus sa Superline ay hawak ng PNP at Timonan. Samantala yung driver naman at pahinante ng pahinante ng 10-wheeler truck ay kasama dun sa mga nasa June. Paglilinaw lang, Haji, tinumbok ng trailer truck yung bus, tapos tinumbok naman ng mga sumunod pang sasakyan na nasa unahan itong bus na ito, Haji? Tama ka dyan, June. At yung pati isang trailer truck din, nadamay din dahil dito nga sa pagkarambola ng mga sasakyan sa Timonan na June. At mukhang may katulinan ang takbo nitong trailer truck na ito, although sinasabi mong, Haji, malamang daw ay nawala ng preno ang trailer truck. Yes, June, at yun nga yung initial na investigasyon ng mga pulis, posible raw na nawala ng preno itong 10-wheeler truck. At kung mapapansin din kasi, June, yung lugar kung saan nangyari ang aksidente ay palusong siya. So kapag talagang hindi ka nagpreno ay talagang talagang mapapabilis yung takbo mo, lalo kapag hindi ka nagpreno. At bukod doon, nadala na rin siguro ng bigat ng dala ng trailer truck na yun, Haji? Tama ka dyan, tama dyan. Yung 40 ang nasugatan, kumusta ang lagay nila? May mga critical ba sa mga 40 na iyon? Nasugatan na dinala sa iba't ibang pagamutan, Haji? Yes, June, yung iba ay critical at may mga iba't ibang sugat nga sa parte ng katawan. At yung isang biktima ay doon na rin binawian sa ospital. Samantalang iba naman talaga masusing tinitignan ng mga doktor, June, dahil na talagang grabe itong mga sugat na tinamo nila, June. At sino ang nag-aasikaso sa kanila? May kumpanya bang umaako ng responsibilidad dito, Haji? Sa ngayon, ang nag-aasikaso pa lang ay ang lokal na pamahalaan ng Timonan at tumutulong din dyan yung mga barangay council ng mismong Santa Catalina. At meron nga isang bata kanina dyan na nakausap ng GMA News at yun nga yung binabantayan nila ngayon dahil medyo critical itong lagay niya ngayon, June. Sana makaligtas silang lahat. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.